Is brought to you. Calefabton, amoy nakaka-joyful. Calefabton, amoy nakaka-joyful. Calefabton, amoy nakaka-joyful. Calefabton, amoy nakaka-joyful. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo alas 3 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Buklatin ang mga pahina. Pakinggan ang boses ng lipunan. Tunghayan ang mga issue mula sa ibang katayuan. Nakakalungkot kasi deserve ba namin ng ganito? Na hindi nila alam kung ano talaga yung kanilang mga karapatan. Yung gobyerno, tinulungan nila yung kanilang magsasaka. Pinapatahimik tayong lahat using various laws. Through education, kayang-kaya nating baguhin yung ganitong klaseng pag-iisip. Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito, sa Point of View. The reason why we wanted to host, one is of course, we want everybody to know yung potential ng Filipino. There has to be a clear program in developing sport as a whole in the country. Everybody wants to be an Olympian, okay? But for you to be an Olympian, number one, you have to be best locally. The biggest dream or the biggest objective talaga is of PBAD nung ating section and nung ating program direction is to really develop especially the current national team mo, sina Jello, sina Clarence, sina Mika to really excel and pumasok sila sa Olympics. Hi, I am Melvin Consuni Nubla, Head of Development ng Philippine Badminton Association. Abangan ang aking exclusive interview dito lang sa DZRH TV Matchpoint. Mabuhay ang atletang Pilipino. Angel po si Angelo Palmona sa giiwan sa inyo na isang magandang umaga. Maraming salamat. Life goes on! Good morning, Lakay! Good morning, Sister Ann. At good morning. Magandang mainit na umaga. Angel po si Angelo Palmona sa giiwan sa inyo na isang magandang umaga. Maraming Sa salamat. Pilipinas, una sa Pilipino. Tumunog na ang gandingan para sa kalikasan. Ang nagkamit ng parangal bilang Best News Anchor ay walang iba kundi si Angelo Palmones ng Magandang Umaga Pilipinas, DZRH Radio 666 kHz.
Good vibes ang hanap mo? Dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan ang pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Better news. Una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. NBS, trending and viral show. Nakahandang Sa ating balitan mga kaibigan sa Rapido Hataw. Public Service Hour. Siyempre pa, una sa Pilipinas. Una Ayan sa... ang kabuuan natin palatuntunan ng break time. Sabay niyo na po ang mga balita at talakayan sa Balansyado. Maraming Abangan this Saturday. Becoming Little as Beyond. We are Believe. And you're watching Scene Zone. You are following will be yours tonight. Hatid ng DZRH TNT. Tomorrow's News Tonight. Mga balitang binabantayan, mga balitang ayaw tigilan ng intriga, mga balitang patuloy ang pagbabago. Malalaman na tonight with Ray Sibayan, Kisses Habson, TNT. Tomorrow's News Tonight. TNT. Tomorrow's News Tonight. TNT. Tomorrow's News Tonight. Magandang gabi po Luzon, Visayas, Mindanao sa ating pong Tomorrow's News Tonight. Ngayon po kami ito mga kaibigan ng Biyernes, May 29, 2026. Sa ating pong headlines, malaki ang bawas presyo sa petrolyo. Asahan daw po sa susunod na linggo. Senador Jinggoy Estrada pansamantalang nakalaya matapos na magpiyansa sa kasong graft. Pag-aalok naman na reward para sa ikadarakip ni Senador Bato de la Rosa, pinag-aralan daw po ng DILG. Pangulong Bongbong Marcos balik Pilipinas na matapos ang state visit sa Japan. Samantala naman, abogado ho ni gaming tycoon Charlie Atungang kinasuhan ng obstruction of justice. 2 army recruit nag-collapse sa gitna ng training sa Tarlac, patay. 50 lugar sa bansa nakaranas daw po ng danger level na heat index. Bagyong Domeng lalakas pa at magiging typhoon habang nasa loob ng bansa ayon sa DOST Pag-asa. Sa dibong TNT Global News, higit sa 700 pinaginilaang kaso ng Ebola sa Congo, iniimbestigahan ng WHO. At sa TNT Showbiz Miss Universe 2023, Arboni Gabriel sasabak sa Project Runway. TNT
tomorrow's News Tonight. Ano po mga lingkod, sina Ray Sibayan At Kisas Habson. para sa DCRH, una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Sa ating pong mga balita, namumuro nga po ang malakihang rollback sa presyo po ng petrolyo sa pagpasok po ng buwan ng Hunyo. Ayon po sa Department of Energy, ang nagbabadyang rollback ay bate naman sa trading sa Means of Plot Singapore. Bada po sa pagtaya, maaaring bumaba daw po ng hanggang sa 8 piso. Ang presyo ng diesel, 4 na piso naman sa gasolina at 10 piso sa bawat litro ng kerosene. Samantala, antabayan na naman ng DOE ang susumiting price adjustment rate ng mga oil company para mapag-aralan o timbanging mabuti bago ipatupad ang halaga na ibababa epektibo araw ng Martes. Biglang litaw sa Sandigan Bayan si Senador Jinggoy Estrada at nagpiyansa ng halagang 70,000 piso para sa kanyang pansamantalang kalayaan. Ito'y kaugnay ng kasong graft na iniharap ng sa Sandigan Bayan 2nd Division sa kinasasangkutan niyang flood control mess. Kasama ni Senador Jinggoy Estrada ang kanyang mga anak na sina Janela at Julian. Bukod dito'y sinabi ni Attorney Noel Ostrea, legal counsel ni Senator Jinggoy Estrada, na una na silang nagharap ng urgent motion to withdraw the issuance of warrant of arrest sa Sandigan Bayan 2nd and 5th Division nitong araw ng Martes. TNT tomorrow's News Tonight. Samantala naman, kailangan daw po ng knee replacement ni Senador Jinggoy Estrada. Ayon po yan sa DILG. Ayon po kay Secretary John Vic Remulla na kausap daw po niyang senador at binigyan niya ng kung kusang susuko o kinakailangan pang arestuhin sakaling mailabas ang warrant kaugnay ng kinakarap niyang kasong plunder. Pangunahin naman ay kinababahala ng senador ang kanyang kalusugan dahil sa kailangan itong sumailalim sa knee replacement surgery dahil daw po sa problema sa kanyang tuhod. Sabi ko, either surrender or arrest. Dahil sa pag-isip niya na, ang concern niya ay yung tuhod niya na kailangan replacement. Yan po mga kaibigan, si DILG Secretary John Vic Remulla. Samantala sa iba pa nating mga balita ay kinukonsidera naman ng Department of Interior and Local Government ang pagtatakda ng pabuya para sa mas mabilis na ikadarakip ni Senador Ronald Bato de la Rosa. Gayunman, sinabi ni DILG Secretary John Vic Remulla na sa ngayon ay hindi pa napapanahon na magpatong ng reward sa ulo ng mambabatas. Ayon sa kalihim, tuloy ang manhunt para matukoy ang pinagtataguan ni de la Rosa. Idinagdag pa ni Remulla na lahat ng available resources ay handang gamitin upang isilbi ang warrant of arrest laban sa senadora. Kasabay nito'y umapela si Remulla kay De La Rosa na sumuko na lang kaakibat ng pangako na irerespeto ang kanyang karapatan. TNT tomorrow's News Tonight. Nakatagda na mga ipatawag ng NBI ang may bahay mismo ni Senador Bato de la Rosa. Sa isang press briefing, sinabi ni NBI Director Attorney Melvin Matibag, kanila daw pong inihahandang subpena laban sa misis ni Senador Bato. Kaugnay po ito ng pahayag naman ng misis ni de la Rosa sa pamagitan ni Senate President Alan Peter Cayetano na ginamit umanong oportunidad ni Senador Bato ang Senate shooting noong Mayo 13 para tumakas. Bukod sa misis ni Bato, sinabi ni Matibag na ipapasubpen na niya rin ang mga personalidad na huling nakausap at may recent contact sa senador. Samantala, tinitignan pa ng Bureau kung kailangan pang ipatawag si Senador Robin Hood Padilla dahil kinasuhan na ito ng PNP-CIDG na obstruction of justice, makaraang makisakay sa kanya si Senador Bato de la Rosa. We're about to send subpoenas to the personalities na may mga naging contact sa Senador. Sir, ilan? Hindi ko alam yung exacto. 2 years sending subpoenas already. Yung mga huling nakasama niya, will issue a subpoena. Of course, we're contemplating an issue subpoena to his wife also. Kasi may statement sa yung wife niya, if you will recall, sa online news nyo,
that what happened on May 13, yun yung ginamit na opportunity ni Senator Bato to escape the arrest. If you recall that article. Si Senator Robin is already been, there's a case filed by CIDG. So we have to check if it's necessary for us to issue a subpoena to him kasi it's already a subject of a case before the prosecution. Samantala, dadaan sa masusing proseso ng Department of Justice ang reklamo naman laban kay Senador Robin Hood Padilla kaugnay ng obstruction of justice. Ito po ang tiniyak ng ahensya matapos na matanggap ang reklamo ng PNP-CIDG laban kay Padilla at ilang individual kaugnay ng umano'y pagtakas ni Senador Bato de la Rosa sa Senado na naharap sa arrest warrant ng International Criminal Court o ICC. Ayon kay Justice Spokesperson Attorney Polo Martinez, susuriin ang mga isinumiting ebidensya alinsunod sa mga patakaran ng ahensya. Kapag nakitaan ng sapat na basehan, formal itong itatala para sa isasagawang preliminary investigation upang matukoy kung dapat bang sampahan ng formal na kaso sa korte ang senador. TNT Tomorrow's News Tonight. Samantala naman, tinawag daw ho ni Senador Amy Marcos na isang uri ng political persecution ng ginagawa mo noong pag-imbestiga at pagharap ng kaso laban sa mga kalyado nila sa mayorya sa Senado. Ayon po kay Senador Amy, ang kaso laban kina Senador Jinggoy Estrada ay hindi raw para sa katarungan at accountability kundi ito ay para sa kagustuhan ng administrasyon na manatili sa kapangyarihan. Inakusan nito ang mga miyembro ng minorya sa Senado na di umano'y kasabwat ng administrasyon nang harangin ang mungkaing payagan ng mga senador na dumalo sa sesyon at bumoto online. Iginit pa ni Senador Amy, ang pagkakulong ng kanilang mga kasamahan sa mayorya ay hindi parusa dahil presumed innocent pa rin sila. Bahagi ng panggigipit ng Administrasyong Marcos sa mga kasong inihain sa mga kasapi ng majority bloc sa Senado. Yan naman ang naging pahayag ni Senate President Alan Peter Cayetano kasunod ng mabilis na paglabas ng arrest warrant laban kay Senador Jinggoy Estrada. Ibinunyag ni Cayetano na sa kanyang Facebook Live ngayong araw na hindi umano tumitigil ang pananakot sa mga miyembro ng mayorya. Ayon pa kay Cayetano, nasa bawat senador na ang desisyon kung ilalabas nila ang ebidensya ng umano'y pananakot. Din pa ng Senate President, wala silang problema kung may imbestigahan at makasuhan. Basta't mahalagay walang pananakot at hayaan ng korte na magdesisyon sa mga kaso. Maliban kay Senador Jinggoy Estrada, kabilang sa mga namumurong maharap sa asunto sina Senador Joel Villanueva, Senador Chis Escudero, Senador Rodante Marcoleta at Senador Robin Padilla. TNT Tomorrow's News Tonight. Samantala, nakakahiya daw po sa mga ordinaryong manggagawa kung maaprubahan ng panukala ng mayorya ng Senado na magtrabaho online ang mga senador. Ito po ang deklarasyon naman ng magkapatid na Senador Raffy at Erwin Tulfo na kasama sa Senate Minority na tutol sa naturang hakbang. Para kay Senador Raffy, ito raw ay insulto sa mga manggagawa na araw-araw nakikipagbalyahan at nakikipagsiksikan sa mga public transport, makapasok lamang on time sa kanilang mga trabaho. Habang idinaan naman sa pamamagitan ng social media post ni Senador Erwin Tulfo ang kanyang pagtutol sa pagtatrabaho online. Subalit para naman kay Senador Amy Marcos, nararapat daw na payagan ng kanilang panukala kahit pa may makulong sa kanilang mga kakampi. Sa bagong mayorya ay hindi pa sila guilty. Ipinatubad sa Kamara ang remote voting o pagboto online kapag mayroong emergency gaya noong COVID-19 pandemic at malalakas na bagyo. Ito po naging paliwanag naman na tugon ni House Deputy Speaker Paulo Ortega kasabay ng kapwa-apela ni Senador Rodante Marcoleta at Congressman Henry Marcoleta para ipatupad ang remote voting sa impeachment trial ni VP Sara Duterte. Payo ni Ortega sa magamang Marcoleta na basahin ang House Rules
kung saan malinaw ang remote voting ay ipinatutupad lamang kung mayroong emergency gaya ng natural calamities, pandemics, strikes, riots, civil disturbances at iba pang kaguluhan. TNT Tomorrow's News Tonight. Standby pa rin po sa iba pang mga malalaking mga balita mga kaibigan sa Tomorrow's News Tonight. Nako, mayroong 2 army recruit ha? Abay biglang nag-collapse habang sila ay nasa gitna ng pagsasanay dyan po sa lalawigan ng Tarlac. Parehohong patay. Samantala naman, abogado daw po ni gaming tycoon Charlie Atongang, kinasuhan daw po ng obstruction of justice. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. abay balik Pilipinas na matapos naman ang kanyang state visit sa bansang Japan. Bagyong Domeng abay lalakas pa raw po at magiging typhoon habang nasa loob ng Philippine Area of Responsibility, pero bumalabs. Mukhang bumalabs na tumama sa kalupaan ng Pilipinas. Masyadong malayo at mukhang mag-iiba siya ng direksyon. Oo, pero papuntang Japan. Pero ang sabi ng Pag-asa, ang lawak nung sakop nung nitong pagulan nito, sa laki niya ay yung trough niya aabutin dito sa may western section ng Pilipinas. Ibig sabihin ulanin tayo. Yes. Okay yung ulan, wag yung bagyo. Pilipinas ang oras, alas 9:21 ng gabi. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride! All you need is pride! ACS! Maulan man, no worries na amoy kulong ang damit. Charm Fabcon, bangong kumakabloom, tanggal amoy kulong sa bango ng charm. Kaya gamit ko Charm Fabcon with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa Charm! Charm Fabcon. ACS. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta, super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami. Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Fabcon, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Kala Fabcon, amoy nakaka-joyful. Ni Senador Ronald Bato de la Rosa noong madaling araw ng Mayo 14. Ayon po kay Philippine National Police Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr., lahat daw po ng nasa mayorya ay tinitignan maliban kay Senador Robin Padilla. Ginawa ni Nartates ang kumpirmasyon matapos na i-refer ng CIDG sa DOJ ang paghaharap ng kasong obstruction of justice laban kay Padilla at sa 5 iba pang hindi na pinangalanan. Inagpa ng Top Cop na isumite na rin nila sa DOJ
ang records ng kanilang mga ebidensya. They know the consequences, especially funding or funding and for helping the person with all of those. majority. Yes, the records of investigation have been forwarded already to the sila ang taga-usig, kami taga-produce ng evidence. Samantala, una pong sinabi ni CIDG Director Major General Robert Alexander Morico II na kanilang ipaubaya sa DOJ kung meron namang pananagutan si Senate President Alan Peter Cayetano. Samantala, nag-issue ng subpoena ang Department of Justice para sa ilan ding miyembro ng media na present nang mangyari ang putukan sa Senado noong May 13. Ayon kay Justice Spokesperson Attorney Polo Martinez, nag-issue na sila ng subpoena para maimbitahan ang mga ito upang alamin kung makatutulong ang kanilang mga nakita at narinig sa fact-finding investigation ng bunuong Special Panel of Prosecutors. Hindi naman pinangalanan ng ahensya kung sino-sino ang mga pinadalhan ng naturang kautusan. Matatanda ang nagkaroon ng putukan sa Senado noong May 13, kasunod ng mga ulat na aarestuhin na si Senador Ronald Bato de la Rosa matapos na maglabas ng arrest warrant ang International Criminal Court o ICC. TNT Tomorrow's News Tonight. Samantala, update muna mula po sa Senado. Investigasyon sa flood control scandal bubuksan daw po muli ng Senate Blue Ribbon Committee. Ating alamin detalye sa report ni RH28, Lakay Raymond at Paz. Lakay Raymond. Ipagpapatuloy na ng Senate Blue Ribbon Committee ang investigasyon sa maanumalyang flood control projects. Ito ang inanunsyo ni Senate President Alan Peter Cayetano sa kanyang FB Live kaninang hapon. Ayon kay Cayetano, bubuo sila ng subcommittee na pamumunuan ni Senador Dante Marcoleta at sa Lunes ay maglalabas siya ng mga imbitasyon para sa June 4, araw ng Huwebes, na hearing. Tiniyak nito na maging impartial ang gagawing pagdinig dahil ang gusto nila ay malaman ang katotohanan at hindi mga kalahating katotohanan lamang. Pinayuan ng mga testigo na tibayan ng kanilang loob at ang sasabihin ay pawang katotohanan lamang at huwag magsisinungaling. Hinimok ni Cayetano ang publiko na pantayan ang Senado hanggang sa isasagawa nilang impeachment hearing. Sa muling gagawing pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee sa flood control scandal ay dapat matumbok umano kung sino-sino ang mga mastermind sa bilyones na anomalya. Ito si RH28, Raymond Adpaz para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, RH28, Raymond Adpaz. Samantala, dako tayo sa kamera. Assignment daw ng ilang House prosecutors. Aba, may pagbabago. Alamin natin kay RH12, Milky Rigunan. Nagkaroon ng pagbabago sa mga assignment ng mga miyembro ng House Prosecution Panel na lilitis kay Vice President Sara Duterte sa Senate Impeachment Court. Ang kay Justice Committee Chair Jervil Luistro, hindi na siya magiging team leader ng isa sa 4 na Articles of Impeachment. Sabi ni Luistro, magpo-focus siya bilang lead prosecutor. Ang team leader para sa issue ng confidential funds ay paumunuan ni Manila Representative Joel Chua habang si Bukidnon Representative Keith Flores ang hawak naman sa alegasyon ng bribery. Dagdag pa ni Luistro, patuloy ang kanilang paghahanda para sa formal na pagsisimula ng impeachment trial. Anya, bukod sa mga meeting, meron din silang workshops at mga mock trial sa bawat isa sa 4 na articles of impeachment. Sabi ni Luistro, naghihintay na lamang ang prosecution panel ng formal notice mula sa Senado kaugnay ng schedule ng impeachment trial kay Vice President Sara Duterte. Ako si Milky Rigunan, nagulat para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you. Salamat, Milky Rigunan. TNT Tomorrow's News Tonight. Sa di pa rin pong mga balita. Balik Pilipinas na si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. matapos naman ng kanyang 4 na araw na state visit sa bansang Japan. Dumating si Pangulong BBM kasama si First Lady Liza Marcos at ang delegasyon alas 6 ng gabi. Ayon po kay Pangulong BBM, naging makabuluhan at produktibo ang kanyang pagtungo sa Japan. Malagaan niyang naturang pagbisita dahil naman sa kasabay ito ng paggunita ng 70 anibersaryo
ng diplomatikong relasyon ng Pilipinas at ng Japan. Sa pulong po ng Pangulo kina Emperor Naruhito at Empress Masako. Gayon din kay Prime Minister Sanae Takaichi na pagkasunduan ng dalawang bansa na itaas ang kanilang ugnayan tungo naman sa tinatawag na Comprehensive Strategic Partnership. Ito'y para mapalawak daw po ang kooperasyon sa larangan ng seguridad, maging sa depensa, kalakalan, enerhiya, artificial intelligence at space cooperation. Inag din po ni Marcos na magsisimulang negosasyon para naman sa General Security of Military Information Agreement at Maritime Boundary Delimitation. Samantala, nakakuha naman ang Pilipinas ng tinatayang 3.4 na bilyong dolyar na investment pledges at financial support mula naman sa mga Japanese company at may karagdagan ding 56.3 billion pesos na halaga ng pamumuhunan na inaasahang lilikha ng mahigit sa 10,000 trabaho para sa mga Pilipino. Samantala, pinagtibay ni na Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at JICA President Tanako Akihiko ang mas malawak na kooperasyon ng Pilipinas at Japan sa naging pagpupulong sa Tokyo. Tututukan ang kasunduan ng mga proyekto sa infrastruktura, kalusugan, climate change, suporta sa Philippine Coast Guard at kaunlaran sa Mindanao. Ayon kay ayon sa PCO, nananatili ang Japan bilang pinakamalaking provider ng Official Development Assistance o ODA sa Pilipinas na pumalo na sa halos $14 billion o mahigit 33% ng kabuang portfolio ng bansa noong December 2025. Target din ng Japan ang pagpirma ngayon taon ng siyam na bagong loan projects na nagkakahalaga ng $2 bilyong. Kabilang dito ang Build Universal Healthcare Program at Climate Change Action Program na magpapatibay sa kalusugan at climate resilience ng bansa. TNT Tomorrow's News Tonight. Samantala naman, hindi raw po sang-ayon si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa hirit ho ng Senate Majority Bloc na amyendahan ang kanilang rules para payagan naman ng mga senador na bumoto sa pamagitan ng online appearance. Sa isang press conference sa kanyang state visit sa Japan, taas ang sinabi ni Pangulong BBM na para lamang kay Senador Bato de la Rosa ang itinutulak na pagbabago sa Senate rules. Iginit pa ni Pangulong BBM na unawaan niyang paggamit ng online voting noong panahon ng pandemya dahil sa peligro sa kalusugan, subalit wala siyang nakikitang magandang dahilan para ito'y payagan sa ngayon. Binigyan din pa ng Pangulo na kung importante para sa isang senador ang bumoto, dapat siyang pumasok at dumalo sa sesyon sa Senado. It seems to only be applicable to Senator Bato para makaboto si Senator Bato dahil nagtatago siya. Now, for someone who is actually a fugitive from justice, na hinahanap ng pulis, na hinahanap ng Interpol at may arrest warrant galing sa ICC, palagay ko hindi siya dapat magbumoto hanggat dumating siya dun sa Senado. Kung he's willing to take the risk like he did the last time. Samantala, nababahala din na si Pangulong Bongbong Marcos sa mga sunod-sunod na kontrobersiya at gulo sa Senado nitong mga nakalipas na linggo. Sa press conference sa Tokyo, yagang sinabi po ng Pangulo na malaki ang ipinagbago ng mataas na kapulungan kumpara noong siya ay senador pa. Partikular na pinuna ni PBBM ang nangyaring putukan sa Senado na kinasasangkutan ng Office of the Sergeant at Arms at ang NBI. Idinagdag pa ni Marcos na ngayon lang siya nakakita ng ganitong uri ng gulo kung saan nagiging personalan na ang mga issue sa pagitan ng mga senador. Narating pa tayo sa putukan, tapos fake pala yung putukan, tapos hindi ko maintindihan. Walang nangyayaring kagaya niyan nung panahon ko sa Senado. Of course, the only basis for comparison that I have is the time that I was in the Senate. And I never imagined that the Senate would descend into this kind of what's happening right now.
TNT Tomorrow's News Tonight. Samantala sa iba pang balita, kinasompo ng obstruction of justice sa DOJ ng 5 pamilya ng missing sabongeros ng abogado ng negosyanteng si Charlie Atongang, si Attorney Caroline Cruz na naman sa munay panunuhol sa pamilya ng missing sabongeros. Kabilang po sa mga nagharap ng reklamo, ang pamilya po ng mga nawawalang sabongero na sina Ferdinand Dizon, John Claude Inonog, John Lasco Nerio Antecristo at Melbert Santos. Hanbog kay Olin Lasco, kapatid ni John Lasco, nakatanggap umano ng 20,000 piso kada kinsenas at katapusan o abot sa 40,000 piso kada buwan simula pa noong Abril ang nasa 20 pamilya na dating kasama nila sa pakikibaga para sa hustisya. Para naman kay Miss Olin, matagal na nilang ipinaglalaban ang kaso at hindi nila maatim na tumanggap ng suhol mula sa kalaban. Yung ginagawa nila sa kamag-anak nila, multuhin sana sila. Kasi kami hindi namin ma-attend na tumanggap ng pera galing sa kalaban. Ang sakit nun na pinagpalit nila sa katiting na pera. Diba? Kung makakasigaw lang yung kanilang kamag-anak kung nasaan man, diba? Habulin sila ng konsensya nila. Ako lalag. Samantala, pinatawa ng 6 na buwan na preventive suspension ng Ombudsman sina Vice Governor Robert Fernandez at 11 board member sa probinsya ng Catanduanes. Nagugat ang desisyon sa paghahain ng kaso ng mismong gobernador ng lalawigan dahil sa umano'y hindi tamang paggamit ng 30.5 milyong pisong pondo sa Quick Response Fund matapos na manalasa ang bagyong Uwan. Lumalabas sa itinago ng mga opisyal ang paglipat sa 26 na milyong pisong pondo sa cash aid imbes na gastusin sa relief goods at iba pang relief items. Bagay na labag sa alituntunin ng DILG at ng NDRRMC. Bukod kay Fernandez, hindi rin tatanggap ng sweldo sa 6 na buwan ang mga provincial board member. Ito po'y sina Josevan Balidoy, Giovanni Balmadrid, Jose Romeo Francisco, Alvin Rodriguez, Edwin Tanael, Lorenzo Templo Nuevo Jr., Arnel Turado, Dean Roberto Vergara, Tito Villamor, Santos Zafe, at si Rafael Zuniga. Bukod sa kasong kriminal, posibleng maharap ang mga opisyal sa patong-patong na administratibong kaso. TNT Tomorrow's News Tonight. Samantala naman, namatay po ang 2 Army recruits sa kasagsagan ng kanilang training dyan po sa lalawigan ng Tarlac. Ayon po kay Philippine Army spokesperson Colonel Louis de Mahala, bigla na lamang nag-collapse ang 2 trainee sa gitna ng kanilang formation. Agad naman silang naisugod sa Tarlac Provincial Hospital, subalit sila po'y binawian ng buhay kinagabihan. Inagpan ni Mahala, nangyari ang naturang insidente 1 araw lamang mula ng buksan ng kanilang pagsasanay nitong Mayo 25. Nangyari yung insidente na ito tanghali during their formation for their accounting after silang kumain ng kanilang tanghalian. Nagkaroon sila ng formation for the next activity. So kasi ito yung routine na sa umaga sa araw ng ating mga training. Nagkakaroon ng heavy information, yung kanilang exercises, tapos nagkakaroon ng lecture sa classrooms, then again formation for the next activities. Yan po mga kaibigan, si Philippine Army spokesperson Colonel Louis de Mahala. Sa ngayon po inintay pa ng Philippine Army ang resulta mula naman sa ospital habang nagsasagawa ng internal investigation ng training command. Subalit bati mano sa initial na report, wala namang nakitang indikasyon ng physical injury sa katawan ng mga namatay na trainee. Alam mo yung isa sa mga pamilya ng trainee, meron kaming nabasa kanina, ang kanyang reklamo, puno daw ng pasa. Kabaliktaran niyan doon sa sinasabi naman ng AFP o ng Army
na walang nakitang physical na kung ano mga latay o sa katawan ng mga Hindi biktima. naman hinising ba sila? Ayun na nga. Tsaka, autopsy. given na isang araw pa lang, kumbaga, na ang training, overnight pa lang tapos nangyari yun. Kaya parang, mapapaisip ka kung talaga bang merong foul play o wala. Kung ganun, dapat sumailalim sa autopsya para malaman ano nangyari dun sa dalawang biktima. Pero naka-hold na yung yung dalawang training officer, yung dalawang superior nito Alright. Samantala, sa iba pa nating mga balita, nasa pool ng Danger Level Heat Index sa 50 lugar sa buong Pilipinas ngayong Biyernes. Ayon sa Pag-asa, 47 degrees Celsius heat index ang naranasan sa Sangli Point sa Cavite at sa Masbate City sa Masbate. Nakaranas naman ang 46 degrees Celsius na heat index ang Aurora, Nueva Ecija. Samantala, ang iba pang mga lugar na tinamaan po ng Danger Level Heat Index ay mula 41 degrees Celsius hanggang 45 degrees Celsius. Bukas ay tinaya naman ng Pag-asa na 44 na lugar ang posibleng masapol ng Danger Level Heat Index. Posibleng tamaan bukas ng 46 degrees Celsius heat index ang Baler, Aurora. Samantala, inasa namang lalo pang lalakas bilang typhoon ng bagyong Domeng bukas ng gabi o sa linggo ng umaga. Ayon po sa Pag-asa Weather Bureau, sa ngayon po ay napanatili ng Tropical Storm Domeng. Ang lakas nito habang patuloy na kumikilos pa hilagang kanluran sa ibabaw po ng Philippine Sea. Huling namadaan ang bagyong Domeng sa layong 1,120 kilometro sa silangan ng Central Luzon. Taglay po nito ang pinakamalakas na hangin na 85 km bawat oras malapit sa gitna. Bugso ng hangin na abot naman sa 105 km bawat oras. Bali po sa pagtaya ng Pag-asa, patuloy daw ang kikilos ang bagyong Domeng sa pangkalatang direksyon ng hilagang kanluran hanggang linggo bago liliko patungong Southern Japan. Hindi naman nakikita ng Pag-asa na tatama sa kalupaan ng Pilipinas ang bagyong Domeng at lalabas ng PAR sa Lunes. Samantala, dakuan muna natin ang Department of Health. Ang Department of Health daw po ay nagtaas na ng Code White Alert. Kaugnay po ng bagyong Domeng. Ibalita mo yan, RH19 na Nolasco. Itinaas nga ng Department of Health o DOH ang Code White Alert simula ngayong araw bilang bahagi ng kanilang pagtugon kaugnay ng bagyong Domeng. Sa ilalim ng Code White Alert, nakaantabay ang health commodities gaya ng mga gamot at hygiene kits, medical equipment at health emergency teams sa mga Center for Health Development o CHD o mga regional office ng DOH. Inatasan din ang lahat ng mga CHD na maging alerto 24 oras sa sitwasyon ng kanilang nasasakupan para sa agarang pagbibigay ng kinakailangang tulong. Ito si RH19 na Nolasco para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Miss Tina Nolasco. Samantala naman, top 2 most wanted person ng Aurora, mayroon daw pong kasong qualified rape na aresto sa Bulacan. Report mula kay Ka Federico Manalili, Ka Feds. Yes, napakainit na gabi kasamang Ray at Miss Kisses. Dahil dyan na-aresto ang top 2 most wanted person ng San Luis, Aurora ng mga otoridad ng Municipal Police Aratuang, ang Giginto PNP at First Mobile Phone Company nang ipinatungtol sa kanyang kinaroroonan pasado alas 3 ng madaling araw sa barangay Ilang Giginto, Bulacan. Kinilala ni Police Lieutenant Colonel Nordheda Ayusman, acting commander ng Bulacan First Mobile Force Company, ang arestadong akusado na si alias Lito, 46 anyos at residente ng San Luis, Aurora. Batay sa ulat ng pagka-aresto ng suspect ay dahilan sa warrant of arrest na nilabas ni Presiding Judge ng 3rd Judicial Region Family Court ng Branch 1 ng Baler, Aurora na may petsang Oktubre 4, 2023 na may kinakaharap itong kasong qualified rape at wala naman itong rekomendang piyansa. Wala nang nagawa nga yung akusado ng matuntun ng mga otoridad at pinalibutan at kinagulat nga ng akusado dahil madaling araw to at napusasan nga ito. Pansamantalang nakapit sa custodial facility ng Bulacan ng arestandong pogante habang inaantay ang commitment order ng korte para sa Aurora at harapin sa kanya. Ito'y dadalhin sa Aurora para harapin yung kanyang kaso. Federico Manalili para sa Bisaya Tuna sa Pilipinas. Yes, sir! Wala bang ulan?
Naku, akala ko tutuloy na eh. Kahapon maraming oras Kanina, sa Metro nakikita ko, Manila. akala ko uulan na, kaya kumikidlat-kidlat kanina eh. Ha? Oo nga eh. Kala ko nga tutuloy-tuloy na eh. Pero wala. Nasa to, alam mo, anong oras na ako nagsampay? Alas 3? Tuyo agad. Grabe Tuyo agad init. ang- Oo. Sobrang init kasama nga eh. Akala mo mga portada na binugan ng mga dyan sa area ng Maynila sa Tipagikat, yung mga nag-ano yung mga bombero sa mga kalsada para maano man lang yung init. Ngunit nga, maya-maya lang tuyo na. Tuyo na yung mga binugan ng mga bomberong tubig sa mga kalsada ng Maynila. Maglaba ka Wala uli para bukas matutuyo uli yan. kasama nga talagang ano. Oo nga, kasama nga. Yun nga, muna natin kasama nga talagang ingat na lang. Sa ating mga, lalo na yung mga bumibiyahe sa kalsada na napakainit, mahirap. Talagang maraming hinihimatay nga dahil sa sobrang init. Uminom tayo ng tubig. Ayan. Salamat, Ka-Feds. Ingat ka rin, ha? Kas, maraming salamat. Balik sa inyo dyan. Thank you so much, Ka Federico Manalilay. Samantala, isa namang lalaking wanted sa kasong rape sa Valenzuela. Aba, nasukol. Huli ho ng Northern PD. Report mula kay RH23, Edwin Duque. Edwin. Tama ka lang kay Ray, pinusasan kanina ng mga tauhan itong burden of the district. Itong isang alias Kitoy. Pakaraang matchintuhan na naglalakad sa kaba ng City Santos Street sa Barangay Valenzuela. Ang suspect ay inaresto sa bisa ng Marco Perez. Ay nilabas ni Valenzuela Regional Trial Court Presiding Judge at Barry Daraig ng Branch 171 para sa kasong rape by Carnal Mali at rape by sexual assault. Nakabito na itong suspect ngayon sa Valenzuela Police. At habang inantay itong paglabas na rin ng commitment order na naukumat para sa paglipat din sa kanya sa Bureau of Jail Management. Ang naturang korte ay karamihan dito yung mga kaso at inabisya ito ilan pa may reklamo lang kayo kung may mga pinakasipat na suspect para may dagdag sa reklamo ng pa at para bibigat yung ganyang kaso. Sa ngayon na kayo rin, itong bahagi ng kabanabar yung nasa pagulat. Pero sa oras ito ay napakainit na panahon. Pero kagandahan, hindi naman nasigat ng taas ng trafiko. At yan ay sa mga oras. Pero karinang kapo, nakakaranas na ang tabi ng trafiko. Itong northbound, ang extra papalit ng wakto Patamento Central. Habang yung galing naman ng pupunta naman ng MacArthur Highway at Port of North Luzon ay halos ng beauty na. Kasi sinigyan yung video gano'n nga matrapid. Sa oras nito, malawagan namin traffic walang pagkandram at maganda pa rin yung panahon pero nakakaranas tayo ng mga mainit na panahon. Arjel, Kutre, at yun po sa tagulay sa Bisa Rizzo sa Pilipinas o sa Pilipinas. Thank you, Edwin Duque. Samantala, kasado ng mag-deploy ang Philippine National Police ng kanilang hanay sa buong bansa sa pagbubukas ng klase sa June 8. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr., ito'y para matiyak na ligtas sa mga paaralan, mga sakayan at mga pangunahing kalsada. Saad ni Nartates, mayas paigtingin din nila ang police visibility sa paligid ng mga paaralan at mga matataong lugar. Iginit ng Top Cop, isang shared responsibility ang ligtas na balik eskwela at hinimok nito ang mga magulang, barangay officials at local volunteers na makipag-ugnayan sa kanilang mga hanay. TNT Tomorrow's News Tonight. Inilunsad naman ng Department of Education, DepEd, ang 2026 National Oplan Balik Eskwela bilang paganda sa darating na pasukan sa June 8. Ayon po kay DepEd Secretary Sani Angara, tatakbo ang programa mula June 1 hanggang June 11. Layunin daw po nitong suriin ang kahandaan ng bawat eskwelahan para sa pagpasok ng panibagong taong pang-edukasyon. Sa buong panahon ng programa, hindi muna bibigyan ng administrative work ang mga teacher para kanilang mapagtuunan ng pansin ng paghahanda sa mga silid-aralan.
Sa ilalim naman na isang interagency task force, makatutuwang daw po ng DepEd sa implementasyon ng programa ang 16 na ahensya ng gobyerno para matugunan ang lahat ng pangailangan ng mga eskwelahan sa buong bansa. Dapat maaksyonan ng DepEd ang tumataas na porsyento ng mga senior high school students na hirap sa reading comprehension. Ba senior high school student ito o hindi pag-intindi ng kanilang mga binabasa. Sa panayam sa programang Damdaming Bayan, sinabi ni Congressman Roman Romulo na siyang chairperson ng 2nd Congressional Convention on Education o EDCOM 2 na kailangan ng agarang aksyon ng Department of Education lalo't sa kanila din naman nagmula ang datos. Mungkahi ni Romulo bawasan ng subjects sa curriculum upang makapag-focus sa reading comprehension dahil naniniwala ang mambabatas na ito'y matibay na pundasyon para matuto at tumalino ang mga estudyante. Siguro magdesisyon na ang DepEd kung kailangan nila na mag-focus muna kahit pagdating sa senior high school sa reading comprehension kasi yan naman po yung pinaka-basic na building block. Kailangan marunong magbasa, naintindihan yung binabasa niya. Pagkatapos po nun, matalino ang batang Pilipino, kaya niya mag-isa na. Ayan. Pero yun ang unang hakbang po. Dapat ang DepEd magdesisyon na paano mareresolbahan ito. At hindi ito mareresolbahan ng napakaraming subject, napakaraming competency. Yan po ang bahagi ng pahayag ni Congressman Roman Romulo. Samantala naman, kinasuhan po ng paglabag sa Customs Modernization and Tariff Act ng Bureau of Customs sa DOJ ang Makati Express Cargo Incorporated. Ayon po kay Customs Commissioner Ariel Nepomuceno, unang kinasuhan ng Makati Express sa 11 kumpanyang nasa likod ng mga natenggang balikbayan box dahil sa kanila ang may pinakamaraming bilang. Nakatagdaring kasuhan ng mga OFW ang kumpanya ng kasong large-scale estafa with cybercrime. Magugunit ang personal na inasikaso ng BOC ang release at paghahatid sa ilang mga nalalabing balikbayan box matapos itong iwanan ng mga deconsolidator. Sugatan ng 19 na pasahero kabilang ang driver ng modern jeep matapos umanong salpuki ng isang armored vehicle sa bahagi ng Miriam Defensor Santiago Avenue sa Quezon City. Naabutan ng DZRH News ang mga nagkalat na sugatang pasahero na nakaupo lamang sa kalsada. Ang iba naman sa mga nasugatan ay dinala sa East Avenue Medical Center habang ang iba ay sa General o QC General Hospital habang isinugod ang malala ang lagay o yung malala ang lagay sa kalapit lamang na National Kidney Transplant Institute o NKTI. Ano yan ni yung nadaganan na PWD malala? Ano yan ni anong tawag doon? Dialysis patient. Pahirapan na bago inailabas ang isa sa pinakahuling pasahero na inabot pa ng ilang minuto bago mailabas sa loob ng nakatagilid na sasakyan. Kapwa nagtuturuan naman ang dalawang driver kung sino ang may kasalanan. Patuloy pong iniimbestigahan ang sanhi ng insidente. Pareho kayo may kasalanan. Hindi kasi sa gitna ang tama ng isa eh. Saan yung, sino tumama sa gitna? Ang modern jeep ang may tama sa gitna. Ang armored van ang may tama sa unahan. Ay, ang bumangga yung armored van. Oo. Wow, armored van yan. Naku po. Ang kapal-kapal ng bakal niyan. Ay, sus. Kaya ang nangyari, natumba yung modern jeepney. Inisip ko nga kung malakas ang impact ng pagkakatama sa gitna, kaya tumagilid. Oo, syempre. Oo, armored van yun. Ang kapal ng bakal niyan. Naku po. Ay, sus, po. Dapat pairalin ho natin ang disiplina ho sa kalsada. Pero speaking of disiplina, pinagpapaliwanag na ho ng Land Transportation Office ang driver at rehistradong may-ari na sakyang nasangkot sa road rage incident na nag-viral online. Ayon po sa LTO, kinakailangang humarap ng naturang driver sa kanilang opisina sa darating na June 2. Saan yung video? 2026. Pero ngayon pa lamang ay suspendido na ang lisensya nito ng 70 araw. Ito yun. Sinapak yung yung itong driver na ay sus apo. Ayun. Gayon din sinailalim sa alarm status ang kotseng gamit ito sa nag-viral na insidente.
Sa kumalat nga pong video, makikitang nakipagtalo. Minumura at hindi lang talagang sinapak ng driver ang kapwa motoristang nakagitgitan sa kasi nagmura din kasi itong driver na to eh. Ay, siguro, ayun. Yan ang sinasabi natin na iwasan kasi ang init ng ulo sa kalsada. Sabi, ba't ka kasi nagkakat? Kinat mo ko ah. Para hindi yun ang sabi. Ha? Yun. Kinat mo ko eh. Kat ka ng kat. Hindi ka naman direktor. Ayan, na-uppercut. Ayun, pareho sila ipatawag. Ay, sus po. Panawagan po ni LTO Chief Assistant Secretary Marcos Lacanilao sa mga motorista, huwag sasabayan ho ng init ng ulo. Yan. Ang init ng panahon ngayon. Huwag mag-uppercut. Huwag kat ng cut para hindi ma-uppercut. Ito na. TNT Top News Trending Worldwide. Sa TNT Global News, mahigit 700 pinaghihinalaang kaso ng Ebola sa Congo. Iniimbestigahan na ng World Health Organization. Ang detalye, balita mo yan, Wina Pearl Hesoro. Kinumpirma ng World Health Organization na umabot na sa 906 ang pinaghihinalaang kaso ng Ebola sa Democratic Republic of the Congo. Kabilang dito ang 223 na hinihinalang nasawi umano na kasalukuyan naman nilang ine-imbestigahan. Ayon sa World Health Organization, patuloy ang pagkalat ng strain ng Ebola sa Congo habang mayroon na rin naitalang kaso sa Uganda. Sa kabuuan, may 125 na kumpirmadong kaso ng Ebola sa Congo at 17 dito ang kumpirmadong nasawi sa mga lugar ng Ituri, North at South Kivu. Sa Uganda naman, may 7 kumpirmadong kaso kung saan 3 rito ay galing sa Congo at 1 na ang nasawi. Gayunman, sinabi ng World Health Organization na wala pang naitatalang community transmission o malawakang hawaan sa Uganda. Sa ngayon, patuloy itong ine-imbestigahan ng World Health Organization at sinabi nilang wala pang aprobadong bakuna o gamot laban sa naturang sakit. Para sa TNT Global News, ito si Wina Perlasoro ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Miss Wina Pearl Hesoro. TNT Sports and Games. Sa ating sports, mga kaibigan, Philippine Baseball target daw pong palakasin ng Philippine Sports Commission. Report mula kay Kyle Bulyas. Kyle, go! Target ngayong buhayin at palakasin ang larangan ng baseball sa Pilipinas matapos magsanib puwersa ang Philippine Sports Commission, Baseball Federation of Asia at ang Philippine Amateur Baseball Association. Bumalik din sa bansa ang BFA Executive Committee meeting 72 taon matapos itong unang idaos sa Maynila noong 1954. Bahagi ng hakbang ito ang rehabilitasyon ng Rizal Memorial Baseball Stadium na target matapos sa Oktubre bilang paghahanda sa East Asia Baseball Cup sa Nobyembre. Isinagawa rin ng mga opisyal ng BFA at PSC ang inspeksyon sa pasilidad upang tiyaking pasok ito sa international standards. Plano rin ng PABA na magtayo ng 12 grassroots baseball fields sa iba't ibang bahagi ng bansa hanggang sa taong 2028. Naglaan din ng kabuoang 50,000 dolyar na halaga ng kagamitan ng BFA at PSC para sa mga programa ng PABA. Ayon sa mga opisyal, layunin ng proyekto ng muling buhayin at palawakin ng baseball para sa susunod na henerasyon ng mga atletang Pilipino. Para sa TNT Sports, ito si Kyle Bulyas ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Kyle Bulyas. Arbani Gabriel, sasabak daw po sa Project Runway. Ibalita mo yan, Don Carlos. Dream come true para kay Miss Universe 2023 Arboni Gabriel na mapasali sa 22 contender sa panibagong season ng American reality show na Project Runway. Ayon kay Arboni, 16 na taon na siyang nananahi at passion niya simula bata ang pagdedesenyo kaya oras na anya para pumasok naman sa workroom. Ang Project Runway ay isang contest show para sa mga fashion designer kung saan ang winner ay may oportunidad na makapasok sa fashion industry. Marami tuloy ang nagpahayag ng excitement sa bagong journey ni Arboni na isang Filipino-American na nagsagawa na rin ng fashion show sa Pilipinas. At yan ang trending na balita para sa TNT Showbiz. Ito si Don Carlos ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Don Carlos. RTN
Update tomorrow's News Tonight. Bye-bye. Sabi ni Ronaldo Andres, bye-bye. Oo. Sa next month na tayo magkita-kita, Ay, salamat po sa matumutok po sa ating balitan, mga kaibigan, sa Tomorrow's News Tonight. See you next month. Yan. Ano po mga lingkod, mga kaibigan, si Ray Sibayan. At Kisas Habson. Para sa DCRH, una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Pilipinas ang oras sa minuto bago sumapit ang alas 10 ng gabi.